sa isang maliit na bayan ng Antique, kung saan may mga haka-haka ang mga mamamayang naninirahan doon na pinamumugaran daw umano ng mga iba't ibang uri ng aswang, at kung saan din ako naninirahan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Shane. Nais kong ibahagi ang aking nakakapanindig balahibong karanasan nang minsang dumayo ako sa fiestahan sa isa sa mga baryo ng Antique. Taong 1985, nang maganap ang karanasang iyon, nang minsang isinama ako ng aking kaibigan na itago na lamang natin sa pangalang Tupi upang makapamiesta sa lola nito sa Antique. Ngunit ang hindi ko alam ay may darating na isang malaking kapahamakan pala ang naghihintay sa amin o sa akin. Ano, tuloy ba tayo bukas? Tanong ko. Oo naman. Teka, kailangan ko talagang umuwi dahil darating ang mga tiyahin ko galing sa ibang probinsya. Ni Tepe. Sama ako ha. Baka naman paggising ko iwan mo ko. Sambit ko. Kung ako ang tatanungin mo, ayaw ko kasing sumama kay. Nahihiyang tura ni Tepe. Bakit naman ayaw mo? Basta. Mahirap ipauliwanag. Alam kong hindi ka maniniwala. Kamot ulong tura ni Tepe. Hay nako. Ayaw mo lang akong isama eh. Sige na, mauna na ako. Hinihintay pa ako ni nanay. Dismayadong turan ko. Wait lang oh. Ito naman nagtampo ka agad. Sige na, isasama na kita. Baka mamaya niyan isumpa mo na ako. Natatawang sambit nito. Ewan ko sa'yo. Nakakasama ka ng loob kasi. Parang hindi tayo magkaibigan yan. Kunwaring pagtatampo ko. Pasensya na. Sige, isasama kita. Pero may mga kondisyon ako ha. Natatawang wika nito. Ano yun? Bawal kang makihalubilo sa mga tao roon. At bawal kang lumabas nang hindi ako kasama. At bawal ka rin makipag-usap sa mga hindi mo kakilala. Dahil nga hindi mo kakilala ang mga tao roon, baka kung ano pang mangyari sa'yo. Ha? Ang dami mo namang bawal. Daig mo pa ang mga magulang ko kung magbawal ka naman. Ay, basta kung ayaw mong sumunod sa gusto ko, edi wag ka na talagang sumama. Hindi, sabi ko nga susunod ako. Paano? Mauna na ako. Ihanda ko lang ang dadalhin ko. Sige, basta maiging magdala ka ng asin at bawang. Ha? Bakit? Huwag mong sabihin magluluto tayo roon. Bakit? Wala ba silang pambiling bawang at asin? Piyesta naman ha. Sira, hindi ganun yun. Sige na, mauna ka na. Sige, kita-kits bukas. Paalam ko na lang. Hindi ko alam kung matatawa ba ako, Sir Casper. Pero susundin ko ang lahat ng ipinagbabawal nito. Ramdam kong may hindi ito sinasabi sa akin. Kinabukasan nga ay maaga akong gumising upang makapunta kaagad sa bahay ni Tope. At para na rin hindi ako iwan nito. Oh, ang aga mo naman. Kahit alas 8 na tayo makaalis ha. Mukhang hindi ka natulog ano. Gulat na tanong nito nang makita ako nitong pumasok. Natulog naman pero sinadya kong gumising na maaga talaga. Baka kasi mamaya iwan mo pa ako. Nakangising sagot ko. Mabuti at alam mo. Alam mong ayaw ko sa lahat yumako pa diba? Sungit na sambit nito sa akin. Kaya nga maaga akong gumising nang sa ganun makagaya ka agad. Turan ko. Sige, maligo lang ako. Kumain ka na ba? Hindi pa Halika na, sumabay ka na sa akin para makaalis na tayo. Pag-aya nito. Pagkatapos namin kumain, naligo kagad ito. Pagkaligo nun at nagbihis na, ay umalis na nga kami. Halos 3 oras lang naman ang biniyahe namin bago makarating sa kanilang baryo. Pagkarating namin sa terminal, ay agad din kaming sumakay sa habal-habal.
Medyo bako-bako ang daanan at liblib. At wala ring kabahayan ang nakalagak roon. Kaya aaminin kong natatakot ako, Sir Casper. Para bang kapag nadisgrasya ka ay wala ka agad makakatulong sa iyo dahil napakaliblib at walang halos kabahayan. Ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Tape. Oo, ayos lang ako. Medyo naninibago lang ako. Masyado palang liblib dito sa inyo, ano? Oo, liblib talaga dito. Kaya ayaw sana kitang isama eh. Baka kasi saan-saan ka lang pumupunta tapos maligaw ka. Don't worry, hindi ako magpapasaway. Tsaka nakakatakot dito, no? Parang wala namang nakatira, oh. Sabi mo yan ha. May mga bahay naman, kaso magkakalayo-layo lang. At iilang lang din ang mga tao dito. Sambit nito. Ha? Bakit naman ganun? Hindi ko makapaniwalang tanong. Hindi ko masasagot yan. Basta pagdating natin doon, please lang. Makinig ka sa akin ha. Sige na, paulit-ulit ka naman eh. Hindi na ako muling nagtanong pa. Mga isang oras pang nakalipas, ay nakarating na nga kami sa baryo Magsaana, kung saan naninirahan ang kanyang mga kamag-anak. Pagkababa namin, ang lahat ng tao roon ay nakatitig sa amin. Kinikilabutan naman ako sa paraan ng pagtitig ng lahat. Talagang as in lahat, mapabata, matanda, ay ganoon kung makatitig sa akin. La, mano po? Bungad na sambit ni Tope. O apo, mabuti at nakarating ka na. Sino itong magandang binibini na ito? Kasintahan mo ba ito? Ngiting wika naman ng matanda. Magandang araw ho, Lola. Ako si Shane. Kaibigan lang po kami ni Tope. Masayang sambit ko. Ganoon ba? Tawagin mo na lang akong Lola ni Nita. Ngiting tura ni Lola. Ikinagagalak ko ho kayong makilala, Lola ni Nita. Ngiting ani ko naman. Ako rin, iha. Mukhang tagalungsod ka. Oho, la. Lola, dalhin ko muna siya sa aming silid. Mamaya na lang ho tayo magkwentuhan. Sabat naman ni Tope. Sige, apo. At maghahanda lang ako ng ating makakain. Siguradong gutom na kayo sa biyahe. Nito. Sige hola, salamat po. Sagot naman ni Tope. Para po sa mga naguguluhan, magkaibigan lang talaga kami ni Tope noon. Pero alam namin na gusto namin ng isa't isa. Kumbaga, nakalak na kami sa isa't isa. Bawal nang may manligaw sa akin at bawal na din na manligaw siya sa iba. Pero kahit ganun lang ang estado sa buhay namin, sasabihin ko rin na malaya naming yakapin ng isa't isa. Minsan ay may pahalik-halik pa. Kasi talagang magkasintahan ang turing namin. Yung bang sa ibang mata ay parang magkasintahan na kami, pero para sa amin ay hindi. Tsaka pagdating sa mga magulang ko, mas tinuring na anak nila si Tope kaysa sa akin. Kaya naman open na open si Tope sa amin. Pagkapasok namin sa silid na aming tutuluyan, ay pinagalitan ako ni Tope sa hindi ko malamang dahilan. Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang masyadong makikipag-usap, lalo na sa hindi mo pa kilala? Ako lang dapat ang kakausapin mo. Inis na sambit nito sa akin. Teka naman, lola mo naman ang kumausap sa akin ha. Anong masama dun? Kunot noong tanong ko. Basta, makinig ka na lang sa akin, pwede ba? Huwag mong dalhin ang tigas ng ulo mo rito sa probinsya. Hindi ito syudad. Inis na sambit nito. Oo na, pasensya ka na. Malungkot na sagot ko. Pasensya na rin. Kiss ko lalatbe. Halika na, lumabas na tayo. Huwag kang lalayo sa akin ha. Baka may manligaw sa iyong iba. Bili nito. Tumango ako at pagkatapos ay lumabas na nga kami. Naabutan naming naghahanda na ng pagkain ng lola ni Tope. Kasi lola ni Nita. May kasama itong naghahanda.
Medyo may kaedaran na rin. Mabuti at lumabas na kayo, iho. Umupo na kayo. Ngiting sambit ni Lola Ninita. Sige ho, La. Tipid na sagot naman ni Tope. Matanong ko lang, iha. Saan mo nakilala ang pamangkin namin? Tanong ng isang babae na medyo may katandaan. Magkapit-bahay kami, Chang, at saka naging magkaibigan. Si Tope ang sumagot. Tamang-tama. Piyesta sa isang araw. Kailangan natin ng panghanda. Nakangiting sampit ng tsaya ni Tope. Chang! Sampit lang ni Tope. At hindi maialis ang tingin nito sa kanyang tiyahin. Di bali na pamangkin. Mag-uusap naman tayo mamaya eh. Sige iha, kumain ka lang ng kumain. At magpakabusog ka ha. Ngiting ani nito sa akin. Oho, salamat po tiyang. Tipid na sagot ko naman. Nang matapos kaming kumain, ay tumulong na akong magligpit. At pagkatapos magligpit, ay pinapapasok na ako ni Tope sa aming silid. Dahil dinaig pa nito, na umaktong parang magulang ko at mahigpit ang pamamalakad. Sumunod na lang ako dito dahil kakausapin pa raw siya umano ng kanyang tiyahin. Habang nasa loob ng silid, nagmumuni-muni muna ako. At mga ilang minuto lang ay pumasok na si Tope at nakikita ko sa mukha niya ang pagkabagabag sa kanyang mukha. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Anong problema? Kunot noong tanong ko. Wala. Pwede ba? Sa isang araw, umuwi ka na at ihatid kita sa terminal. Sambit nito. Ha? Teka lang naman, Tope. Piyesta dito sa susunod na araw tapos pauuwiin mo na ako. Bakit ba? Siguro darating ang girlfriend mo, no? Ano, may nobya ka dito? Hindi mo sinabi sa akin? Paano yung mga pangako natin? Tanong ko. Hindi yun. Wala akong girlfriend. May mga bagay lang na hindi pwedeng sabihin sa'yo. Tsaka alam mo, di ba? Paano ako magkakaroon ng girlfriend dito? Eh ngayon nga lang ako nakakapunta dito ulit. Di ba? Ilang taon na. Inis na sambit na ito. Ay naku, ang gulo mo naman. Ganito na lang. Papayag akong umuwi. Basta sabihin mo muna sa akin ang dahilan. Parang may tinatago ka eh. Taas kilay naturan ko. Hindi pwede. Eh kung ganun, walang dahilan para umuwi ako. Tsaka uuwi naman tayo pagkatapos ng fiesta, hindi ba? E di, sabay na lang tayo. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Bahala ka. Kung ayaw mo sa akin makinig, tignan ko na lang kung hanggang saan dadalhin ang tigas ng ulo mo. Naiinis na sambit nito sa akin. Hala siya, grabe ka naman. Ang sabihin mo kasi ayaw mong makita ako ng girlfriend mo. Dahil baka isipin nun, eh tayo na. Ganun yun, di ba? Turan ko. Ay nako, bahala ka na kung anong isipin mo. Inis na sagot nito. Iniwan na naman ako nito sa aming silid, Sir Casper. Batid kong naiinis na ito sa akin dahil sa paraan ng pagsasalita nito. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit niya gustong umuwi ako nun. Lumipas nga ang isang araw ng pananatili namin roon. Hindi ako pinapalabas nito hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Nang nasa labas na kami, nakita ko ang paghahanda ng lahat para sa bukas. Maraming tao ang masayang nagtutulungan sa pag-aayos para sa kanilang piyesta sa darating na umaga. Pumasok ka na sa loob, huwag kang lalabas. At pakiusap lang, kung hindi ako tatawag sa iyo sa silid natin, huwag na huwag kang lalabas. At huwag na huwag mong pagbubuksan kahit sila tiya o lola pa. Bili nito. Ha? Ano na naman to? Hindi talaga kita maintindihan eh. Kunot noong tanong ko. Huwag ka ng maraming tanong ba? Please lang. Sige na,
Kailangan na ako sa labas. Marami pa kaming gagawin. Tura nito. Tumango na lang ako, Sir Casper. Lumabas na ito sa aming silid at makaraan ng ilang minuto ay hindi pa rin ako inaantok. Ewan ko ba kung bakit ganon. Sumilip ako sa sewang ng bintana. Nakita ko ang mga taong nagtitipon. Para ba silang nagdarasal? At dahil na rin sa kainipan ko, ay nagpasya na lamang akong lumabas. Talagang hindi ako nasisiyahan doon sa nangyari sa amin. Para bang, diba pag piyesta ng probinsya, dapat excited ka at dapat busy ka o di kaya masaya lang. At noong nakalabas na ako, mabuti at lumabas ka na. Sampit ni Lola Ninita na akin namang ikinagulat. Oho la. Hindi ko kasi ako makatulog. Gusto ko sanang tumulong sa inyo. Kinakabahan kong kamot ulong turan. Hehe, hindi na iha. Pinayagan ka ba nito, pe? Ngiting tanong nito. Hindi po, Lai. Gusto niya po akong umuwi. Matanong ko lang po, may nobya ba si Tope dito na pupunta bukas? Tanong ko. Ay nako, wala man siyang nobya dito, iha. Hayaan mo lang ang apo ko. Halika, ipakilala kita sa mga tao. Huwag mo nang alalahanin pa si Tope. Akong bahala sa kanya. Pagkalabas namin ng bahay, Sir Casper, ay pinagkalala na nga ako ni Lola Ninita. Nakita ko ang pagkabigla at pag-aalala ni Tope nang makita akong nasa labas na. Hindi lang ito makaimik dahil kasama ko si Lola Ninita. Magandang gabi mga kasama. Ito pala si Shane, ang kaibigan ni Tope. Pagpapakilala nito sa akin. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Ako pala si Shane. Ikinagagalak ko kayong makilalang lahat. Masayang sambit ko. Sige iha, umupo ka lang at maghintay ng oras. Makahulog ang sambit nito. Sige hola. Iniwan naman ako ni Lola Ninita dahil may kukunin daw siya sa loob ng kanyang bahay. Si Tope naman ay pasimple akong nilapitan. Galit na galit ito habang pabulong itong nagsasalita. Anong ginagawa mo dito? Galit na bulong nito. Ha? Kasi naman naiinip ako. Ang tagal-tagal mo kayang bumalik. Sagot ko. Bumalik ka na sa kwarto ngayon na. Galit na tura nito. Ayaw ko. Bahala ka. Alam mo nakakainis ka na. Bakit ba kasi pinagbabawalan mo ko? Inis na sambit ko. Kita kong inis na ito sa akin. Hindi ko na ito pinansin pa, Sir Casper. Hanggang sa dumating na nga si Lola Ninita at maging ang mga tiyahin nito. May dala-dala silang naglalakihang kawa at ang iba ay may dalang itak at palakol. Ang nasa isip ko nun, Sir Casper, ay malaking hayop ang kanilang kakatayin. Kaya't gano'n na lamang kalaki ang kawa na kanilang dala. Si Tope naman ay lumapit sa akin at hinawakan ako sa aking kamay. Magpakulo na kayo ng tubig. Sisimulan na natin ang pag-aalay. Sambit ni Lola Ninita. Bumaling naman sa kanya ang lahat at agad itong nagsisunuran. Halika na hanggat may oras pa. Nag-aalalang wika ni Tope at pawis na pawis ito. Ewan ko sa'yo. Inis na turan ko. Oras na ng pag-aalay. Salamat sa aking apo na si Tope. Dahil nagdala siya ng alay para sa ating Panginoon. Masayang tura ni Lola Ninita. Nag-usap na tayo la. Huwag niyo siyang gagalawin, di ba? Bakit hindi kayo sumunod? Galit na wika ni Tope. Hindi mo kami mapipigilan, Tope. Ano bang meron sa babaeng yan? Bakit tila nagbago ka na? Galit na tura ni Lola Ninita. Mahal ko siya, Lola. Hindi ako makakapayag na pati siya
ay galawin nyo. Sigaw ni Tupi. Teka, sandali lamang. Hindi ko maunawaan kung ano ang inyong pinag-uusapan. Ano bang meron ha, Tupi? Kunot noong sambit ko. Hindi pa ba sinabi sa iyo ni Tupi? Kung ganon ako nang magsasabi sa iyo, iha. Ang bawat babaeng kanyang dinadala rito, tuwing kapiyastahan ng aming baryo, ay inaalay namin sa aming Panginoon upang bigyan kami ng masaganang pamumuhay. At ang katawan mo ay ihahanda namin. Sambit nito. Nagimbal ako sa mga nalaman ko, Sir Casper. Unti-unti akong napapaatras palayo kay Tupi. Natatakot ako sa kanya dahil hindi ko akalaing magagawa niya iyon sa lahat ng babaeng nakilala niya, na ginagawa pala nilang alay at ipinanghahanda pa upang ipakain sa mga bisita na dumadayo roon upang magkapimiesta. Huwag kang matakot sa akin. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong isama ka rito. Nag-aalalang sambit nito. Niloko mo ko. Akala ko ay kaibigan kita. Akala ko totoong mahal mo ko. Mahal naman kita, tapos masama ka pala. Sambit ko. Napakasama ninyo, wala kayong puso. Naluluhang turan ko. Tama na ang salita. Dakpin nyo na ang alay. Utos ni Lola Ninita. Nakita ko ang pag-iba ng kanilang anyo. Humaba ang mga kuko at maging ang kanilang mga tenga. Ang makakinis naman nilang balat ay nagkaroon ng mga balahibong itim. At ang kanilang mga mata naman ay nagiging kulay pula. Ang iba ay unti-unting naguhubad at nagpapahid ng langis sa katawan. As in hubot-hubad talaga. Dahil dito ay nagimbal ako. Hindi ko akalaing hindi sila mga ordinaryong tao, kundi mga aswang. Si Tupi naman ay nag-iba rin ng anyo at nagsimula itong makipagtunggali. Marami na rin itong natamang sugat at alam kong hindi niya kaya dahil sa dami ng aswang na sumusugod sa kanya. Kaya kahit paika-ika na siya, ay sinikap nito akong hinila papasok sa bahay ng kanyang lola Ninita. Kunin mo na ang lahat ng gamit mo. Bilisan mo. Dumaan ka sa likuran. Eto, ibulsa mo ito. Huwag mo tong iwawala. Hindi ka nila mahahabol sa pagitan nito. Diretsuhin mo lang ang daan na yan. Alam mo naman siguro ang ating dinaanan, di ba? Sige na. Bakit mo ako niloko, Tupi? Lumuluhang sambit ka. Patawarin mo ako. Hindi ko to gusto. Nakayo kong sambit nito at nakita ko ang pag-agos ng luha nito sa kanyang mga mata. Tupi, ibigay mo na ang alay. Ayaw mo ba ng mahabang buhay? Sambit ni Lola Ninita sa labas. Bilisan mo na. Halika. Bulong nito. Mabilis ako nitong hinila at dumaan kami sa likod bahay. Tumakbo kami hanggang sa makarating kami doon sa kalsada na bako-bako. At doon may nakaabang pala na nakamotorsiklo. Agad niya akong pinasakay. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik pa dito. Mahal na mahal kita. Salamat sa mga pagsasama natin. Umalis ka na. Paano ka? Nangangambang tanong ko. Ako na ang bahala sa kanila. Mag-iingat ka. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko. Sambit nito. Niyakap ako nito ng mahigpit, paulit-ulit na humihingi ng kapatawaran. Ayaw ko mang iwan ito, ngunit kailangan ko ng magmadali dahil narinig ko na ang boses ng lahat ng tao roon. Mabilis na minaneho ng driver ang motorsiklo. Mabuti na lamang ay hindi aswang ang nakausap ni Tupi. Ang huli kong narinig ang paghiyaw ni Tupi. Pinadiretso ako sa isa sa mga bahay nakakilala ni Tupi. Doon ako nagpalipas ng gabi. At nung umaga na, sumakay na ako ng bus
pabalik sa lungsod. Doon ko ibinuhos lang lahat ng luha ko. Wala akong pakialam sa mga taong nakakakita sa akin. At nung makarating ako sa amin, nabalitaan ko na lang na wala nang nakatira sa bahay ni Tope. Wala na ang kanyang mga magulang doon. Hindi ko alam kung bakit. Ang sabi lang daw, simula nang umalis ako, ay wala na rin ang kanyang mga magulang. Isang linggo makalipas nang mangyari iyon, naging aral sa akin ang karanasang iyon. Nawag ako basta-basta pupunta sa isang lugar na hindi ko alam kung delikado ba o hindi. Hanggang sa paglipas ng mga buwan, ay sariwa pa rin sa alaala ang mga naganap. Namimiss ko si Tope. Ngunit alam kong hindi na ito makakabalik pa. Wala na rin akong balita tungkol sa kanila. Hanggang dito na lamang ho. Salamat sa mga solid supporters. At maraming salamat din sa napakagaling nating narrator. Wakas.